Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Isa na naman pong napakahalagang isyu ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At ito po ay may kaugnayan sa binuo na isang sambayan coalition na binuo ni dating Associate Justices Antonio Carpio, kasama din po kapatid yata niya ito si Conchita Carpio Morales na dati ring Associate Justice of the Supreme Court at naging Ombudsman, at kasama itong Del Rosario. Nang pagkaalam po natin, ito ay dating Secretary of Foreign Affairs ni Noynoy Aquino. At ito pong issue na ito ay pinagpipistahan ngayon sa social media. Paboritong topic ng mga vloggers. Ang pagiging sikat o pagiging kamangha-mangha ng usaping ito o ng isyong ito ay sapagkat ito ay binuo ng dating Associate Justices na ito ni Antonio Carpio, at ayon sa kanila itong binuo upang likumin ang mga taong karapat-dapat na mamuno sa ating bansa sa darating na 6 na taon simula ng 2022 June. Sapagkat ayon sa kanya, kay Antonio Carpio, we deserve a better government than what we have for this coming 6 years. At ang kanyang mga sinimulang kausapin di umano ay si Crispo, si Robredo, si Isko Moreno, si Binay Nancy, at iba pa. Bubuo sila ng buong slate, presidential, vice presidential candidates at mga senatorials, na ayon kay Antonio Carpio, ito ang magbibigay ng mas magandang gobyerno para sa mga Pilipino. Alam niyo po, Antonio Carpio, sinasabi niyo po na the Filipino people do not deserve this kind of government. Bakit po? Ano pong gobyerno ang gusto niyong ibigay sa mga Pilipino? Isang gobyerno na katulad ng mga Aquino, gobyerno na kung saan pinayaman ang mga oligarkiya samantalang nabaon sa kahirapan ang masang Pilipino, gobyerno na lalong pinalakas ang negosyo sa illegal na droga, gobyerno na lalong pinalakas ang CPP, NPA, NDF, gobyerno na ang tugon ay palpak sa mga biktima ng Yolanda, gobyerno na ipinapatay ang SUP-44 sa Masasapano Massacre. Ito po ang klase ng gobyerno na gusto nyong ibigay sa mga Pilipino, kung kaya ang mga tao na siyang nagbigay ng ganong uri ng gobyerno ay inyong ibabalik ngayon. Yan ang gusto mo, Antonio Carpio.
Conchita Carpio Morales del Rosario. Ito po si del Rosario, kasama ito. Ang pagkaalala natin, kasama ito sa Hayat team na nagtaksil kay GMA. Ito pong si Antonio Carpio, pag-upo ni Pangulong Duterte, ang pagkaalam po natin, he was the most senior Associate Justice of the Supreme Court. And he expected to be appointed as Chief Justice. Pero hindi po nangyari. Nag-retire na lang po ito na hindi naging Chief Justice. Katulad din po kay Conchita Carpio Morales. Hindi po naging Chief Justice. Kaya ito po ang isinasama ng loob ng Antonio Carpio na ito sa ating Pangulo. Ang masama po dito, naturingan po kayo ng isang Associate Justice, pero dahil lamang po sa inyong self-vested interest, nakikiloko po kayo sa sambayan ng Pilipino. Yung mga tao na kinakausap nyo, na sinasabi nyo na siya nyong itatapat sa sino mang i-endorso ni Pangulong Duterte, di tingnan po natin. Si Trillanes, ipagmamalaki nyo. Anong uring pagkatao niyan? Kahul ng kahul. Wala namang serbisyong ibinibigay sa mga Pilipino. Katulad din po ni Robredo. Si Isko Moreno, ayun, protector ng CPP, NPA, NDF. Ayan ba ang mga sinasabi ninyong mararangal na tao? Si De Lima. Ano po si De Lima? Di po ba nakakulong siya ngayon dahil sa kaso niya tungkol sa droga? When she was a secretary of the DOJ. Yan po ang ipinagmamalaki nyo. Si Nancy Binay, ano ba ang achievement niyan? Ito ba ang sinasabi nyo na karapat-dapat na mamuno sa sambayan ng Pilipino sa loob ng darating na 6 na taon? O ito ang mga taong kaalyado mo, Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales at Del Rosario, mga kakutsaba ninyo upang paglalangan ang sambayan ng Pilipino. Ano po ba ang ginawa ng mga taong ito sa panahon ng kanilang panunungkulan? Pinayaman ang mga Lopezes, ang ABS-CBN. Sa kabila na ito ay may mga unpaid loans sa DBP, hindi nagbabayad ng buhis sa ating pamahalaan. Pinayaman. Kayo ang mga nasa nanungkulan ng panahon na bago pa nanungkulan maging Pangulo, si Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte lamang ang nakapagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino at pag-asa na mayroon pang maggagawa isang makabuluhang pagbabago sa sambayan ng Pilipino. At ito ang nais ninyong agawing muli upang kayo ay higit na yumaman ang inyong mga pamilya, yumaman sa pamamagitan ng dugo, hirap ng masang Pilipino.
Ikaw, Antonio Carpio, di ba ikaw ang dating Chief Legal Counsel ni Cory Aquino? Noong mga panahon yon, we had supported all the way down the Cory government with you as the Chief Legal Counsel at that time. We gave so much hope in that government that we had worked for para mapatalsik si Marcos, believing that the government of which you had been a part as a chief legal counsel could give bright future for the Filipino people. Pero ano pong nangyari? Ang ginawa ni Cory, bago siya umalis, inappoint kayo bilang Associate Justice ng Supreme Court. Ganon din to si Conchita Carpio Morales. Pag upo ni Pinoy, retired na si Conchita Carpio Morales, ginawang ombudsman. Pero anong nangyari? Mayroon ba itong naipakulong na malalaking isda? Wala. Bakit? Kinonsinti nyo ang kabulukan ng pamahalaang Aquino na minsan inasahan ng mga Pilipino na makakapagbigay ng magandang buhay. At ngayon na ito na, narito ang ating kasalukuyang Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Wala na kayong ginawa kundi siraan upang ibalik sa dati ang ating pamahalaan. Pamahalaan na para sa mayayaman lamang. Pamahalaan para sa mga komunista. NPA bilang mga private armies ng mga politikong ganid. Ito ang gusto nyo. Gawin nyo. Pero sinasabi lang natin sa inyo that you cannot deceive the majority of the Filipino people who see the real truth in the government and the administration of President Rodrigo Duterte. Kaya nga po, sinusulong namin, hinihikayat si Sara Duterte na muling tumakbo bilang Pangulo upang maipagpatuloy ang sinimulahang makabuluhang pagbabago ng kanyang ama. At kung hindi siya tatakbo as an alternative, isinusulong din po ng sambayan ng Pilipino ang Go Duterte tandem. But never again you can deceive us to vote the Aquinos remnants. Ito yung mga nagpasasa sa ating pamahalaan mula 1986 hanggang 2016. At dahil naalis sa kanila ang kapangyarihang politikal, ito ngayon, nagkukumahog sila para bawiin. Well, that is your right under the democratic society. Of course, that is your right and we cannot stop you. But let it be known na hindi po ninyo malulukong muli ang sambayan ng Pilipino. The worst government that we have had in this country is the Cory government
the Cory administration, the Pinoy administration, whether you admit it or not. At itong mga tao na sinasabi ninyo, naiipunin ninyo, pagsasama-samahin ninyo para ilaban sa sino mang i-endoso ni Pangulong Duterte sa darating na 2022 presidential election. Ito yung mga tao na nagpasasa, nagpayaman sa kanilang kapangyarihan, samantalang ang sambayan ng Pilipino ay nabaon sa kahirapan. Ang kahirapan ito na tinatamasa natin ngayon, ito ay bunga ng napakahabang administrasyon na pinalitan ni Pangulong Duterte. Ngunit sa loob ng 6 na taon, unti-unti pong inaayos yan. Ngunit gusto niyong sirain muli, bawiin at ibalik sa inyong mga kamay ang kapangyarihan. Kaya panawagan po natin sa sambayan ng Pilipino. Itong isang sambayan, ito po ay mapaglinlang na administrasyon. Wag po tayong pagpadadala na ito ay binuo ng isang retired associate justices of the Supreme Court. Sila po ang utak ng Cory administration, ng Aquino administration na naging dahilan kung bakit po tayo hanggang ngayon ay nababaon sa kahirapan. Yan po, mga kababayan, ang katotohanan sa buhay ng mga Pilipino. Hindi po tayo magpapalinlang. Itong sila Grace po, yan pong Pangilinan, Rilon, Binay, lahat po ng sinasabi nilang yan si Trillanes, di mo maintindihan kung naging boyfriend ni Pinoy. Napakalakas po niya ng panahon ni Pinoy. Yan po ang nagbigay ng amnesty kay Trillanes. At ayon po sa mga balita, ito pong si Trillanes ang naging sugo ng Pinoy administration upang makipag-deal sa China tungkol po dito sa West Philippine Sea. Alam po ninyo yung sinasabing islands o istruktura na itinayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Nagsimula po yan hindi sa panahon ni Pangulong Duterte. Nagsimula po yan ng panahon ni Pinoy to the so-called backdoor negotiation with Trillanes. Yan po ang sinasabi ng mga nakakaalam tungkol po dyan. With Del Rosario at the time who was the Secretary of the Foreign Affairs. At noong mga panahon yon, si Antonio Carpio ay nasa Supreme Court. In other words, they were in power. Pero ano pong ginawa nila? Lahat ng kapalpakan. Ang Pinoy administration for the whole 6 years, wala pong ginawa kundi i-blame kay GMA ang lahat. Walang achievement ang Pinoy administration except magpapakulong kay GMA using
as an excuse of his incompetent as president. Tapos sasabihin ni Antonio Carpio, that this government is incompetent. This is the most competent government. This is the most respected government. The government of President Rodrigo Duterte. Nagagalit kayo, sinasabi nyo extrajudicial killings dahil yung mga pusher, mga drug pushers na malalaki ay napatay sa panahon ni Rodrigo Duterte as president. Ikaw, Antonio Carpio, justice ka of the Supreme Court. Ginagawa, these drug pushers were making mockery about justice system. Alam mo yan. Sabihin nyo, due process. Ang mga pusher na yan, pwedeng nagpapapatay ng piskal, nagpapapatay ng lawyer, nagpapapatay ng testigo laban sa kanila. Sinusuhulan ng mga pulis, mga huwis, para sila ma-acquit. So, pabalik-balik lang sa illegal drug trade. Naglaho sila sa panahon ni Rodrigo Duterte as president. Magagalit kayo. Bakit? Sapagkat these people, drug lords, who were killed in the process, medyo rich. Kaya kayo nagagalit kay Pangulong Duterte. Yung mga CPP, NPA, extortionist, terorista, napapatay. Lumalaban sa mga pulis, sasabihin nyo, human rights violation. Pero pag ito ang mga pumapatay ng mga military personnel at police personnel, walang human rights violation. Pag sila, sinusunog nila ang mga properties, kinikikilan ang sambayan ng Pilipino, walang human rights. Ito ang gusto nyo. Sasabihin nyo, malinis ang gobyerno na ipinagtanggol nyo, na gusto nyong ibalik. Hindi ba ito? Si Pinoy ang hari ng PDAP scam, ng pork barrel scam. Ano ba yung napulis na yan? Di ba panahon ng inyong gobyerno, pamamahala? Tapos ipagmamalaki nyo, sasabihin nyo disente ang gobyerno o ang pamahalaan, administrasyon ng mga Aquino na ipinaglalaban nyo. Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales, Del Rosario. Yan po. Ngayon, unti-unti nang nawawala at gusto nyong ibalik sa 2022 yung illegal drugs, yung corruption, massive corruption in the government. Gusto nyong ibalik yan. Galit kayo sa paggamit ng kamay na bakal ng ating Pangulo. But this is the only way para maangklag yung mga kabulukan sa ating pamahalaan. Kaya nga po, kaming maliliit na sambayan na mamamayan, isinusulong po namin kung pwede nga magdeklara ng revolutionary government si Pangulong Duterte nang sa gayon mabilis na mawalis
ang mga salot sa lipunan na yan na ginagamit ang kapangyarihang demokratiko ng sampayanan upang biguin ang anumang pagtatangka para sa isang makabuluhang pagbabago sa lipunang Pilipino. At kung hindi po may dideklara, ay proproklama ang revolutionary government by President Duterte, kaya ito po yung mga alternatives na gusto nating isulong. Go Duterte Tandem or Sara Duterte to run for President in 2022 to continue the legacy of the Duterte administration. Sasabihin yung incompetent ang gobyernong ito. Kalokohan po. Kung hindi si Pangulong Duterte ang naging presidente sa panahon na nagkaroon ng COVID pandemic, millions ang magkakasakit at millions ang mamamatay ng mga Pilipino. Sapagkat kung si Rojas ang naging Pangulo, they were surely incompetent. Napatunayan po yan sa Yolanda experience natin. Ano po ang sinasabi ng mga taga-Tacloban? Pagkatapos ng Yolanda, the next day, ang dumating doon na nagbigay ng tulong may kasamang mga sundalo, si Pangulong Duterte. Samantalang si Rojas, DILG Secretary sa noon, at ang Pinoy administration, halos 1 linggo pa bago nakarating sa Tacloban at sinasabi na hindi makatawid sa Matnog yung mga ayuda, yung supply, pila-pila, kilometro ang pila ng mga sasakyan. Ibobo. Yan ba yung mga taong gusto mo, Carpio? Yung sa 44, si Aquino, si Rojas, nasa Zamboanga nang mangyari yun. Nagsimula ang putukan ng alas 5 ng madaling araw. Huling putok narinig alas 4 ng hapon. Just kilometers away. Maraming sundalo, hindi lang makapunta sa area because there was no order for them to proceed. And nobody was giving an order hanggang sa namatay lahat yung SAP 44. Anong klase? Kabubuhan yan. Iyan ang pinagmamalaki mo, Carpio. Yan ang sasabihin mo. Na competent. Itong kay Duterte, incompetent. Samantalang ano ang sabi ng mga Taclobanon? Marami po tayong mga kamag-anak sa Tacloban at sila nagkwento personal. The next day after the Yolanda surge, storm surge, dumating si Duterte galing Davao. At that time, he was not even planning yet to become president. And yet, he was there. Sila pa ang nagpabuldos ng mga libo-libong patay. At sinasabi pa ni Pinoy na 6,000 lang ang namatay. Sinong lulukuhin nyo? Anong sinasabi ng mga taong taga roon? Yung estimate na 20,000 is very conservative. Bukod pa yun sa maraming tao na hindi na nakita ang bangkay. Pero yung mga nakita ang bangkay, kung 20,000 lang mayroon. At ang masama nun, hindi pa agad natulungan. Sasabihin pa ni Rojas, remember, Romualdez ka, mayor, and the president is Aquino. Putang ina. Yung klase, Antonio Carpio, na pinagmamalaki mong administrasyon, tapos sasabihin mo na incompetent administration itong kay Pangulong Duterte.
Sa Yolanda nga, he was the first public official na nakarating ng Tacloban. Kasama yung mga sundalo para tulungan doon. At that time, mayor pa lang siya ng Davao. And he was not even thinking that time to run as president. And yet, he was there. How much more now, sasabihin nyo, na incompetent? Kaming maliliit na sambayan ng Pilipino, hindi kami bobo, hindi kami loko-loko para mapaniwala ninyo. We know whether or not the President of the Republic of the Philippines is doing his job given the circumstances. Kaya hindi nyo kami mabubula. Kaya ito sinasabi natin upang maiparating sa ating mga kababayan ang katotohanan na nais nyong i-divert sa sambayan ng Pilipino because of your self-vested interest, kasakiman, inggit. Yan ang namamayani sa inyo. Sa halip na magtulungan tayo sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, ang sukatan nyo kasi ang kabutihan ninyo ay ang inyong interest. Yan ang totoo. Marami pong salamat at magandang gabi sa ating lahat. As a token of support, we invite everyone to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.